Glad to be back, and I hope na marami po tayong natututunan. It's not here to really gain knowledge, just as I mentioned many times, that discipleship is not about gaining knowledge, but gaining Christ. So has Christ gained in your life? That's the question. Malapit na po tayo matapos kasi nasa John na tayo. Bukas, Acts na tayo. So next balik ko, we will finish the book of Acts kasi nga mahaba po yung Acts, and then I will teach on what is the true church of Jesus Christ. Now, we need to really, when we read the Bible, okay, so settle down, listen. When we read the Bible, what is your motive? Kasi ako po, pag nagbabasa ako ng Bible, hindi yan para mag-gain ng knowledge eh. It's all about seeking God. How am I going to obey Him sa kalooban niya? That's the reason why God can give me revelation simply because yung pagbabasa natin, malaking factor po yung motibo. Kasi kung nagbabasa tayo just to gain, gusto kong maraming alam, which is very sad kasi po dapat nagbabasa tayo ng Bible kasi we want to seek God, we want to know God, and because we want to obey Him. Now, if you're seeking God simply because you want to gain knowledge, sometimes hindi po tayo makakuha ng revelation. And revelation is the one that will bring transformation. Napansin mo, kahit pag ikaw nagtuturo ka ng knowledge, you impart knowledge, walang nababago sa tao. But the moment you give revelation, first in your life, you get a revelation, then you impart that to others, that will bring conviction, that will really inspire people mabago. Kaya kailangan, pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi dahil parami yan ang alam, alamin natin ano yung gusto ni Lord sa buhay natin. That's the reason why we need to be discipled because that is the Great Commission. We are not here to make believers but to make disciples. What does it mean? To make people follow Christ. Inspire them, motivate them, really that will convict them na gusto ko sumunod kay Lord. Ngayon, kung pupunta ka ng seminar o Sunday after Sunday, wala kang ganung conviction, you question your salvation. Kung totoo kang converted. Malay ko sinasample sa inyo na pag tayo po pupunta ng church, wala tayong desire for God, wala tayong hunger for righteousness, it's just like spiritually sick or spiritually dead. Kasi di ba, yung mga tao sa hospital, wala namang gana yan eh. Mga tao sa morgue, lalong gana. Okay? So, kung ikaw, nagpupunta ka sa ganito o nagsisimba ka, pero wala kang gana sa Diyos, baka hindi ka totoong converted. Hindi ka talagang anak ng Diyos. Kasi kung anak ka ng Diyos, you hunger for your Father. Kasi yung prayer ni Jesus Christ, tinuruan niya ang disciples Our Father in heaven, hallowed be thy name. Meaning, ang unang-unang desire dapat natin mabigyan ng kalwalhatian ng Diyos. Yung pangalan niya. And His kingdom come and thy will be done. So, paano po ba tayo nagpipray? Kung lagi na lang nagpipray na, Lord, i-bless mo ako, i-bless mo ako. Parang we have not really grown as a Christian. We have become what? A babes in Christ. Remember, in Revelation, sabi niya, those who overcome will inherit all things. Not those who believe. Not those who are converted. Those who overcome. And that's the reason why there are many challenges in our life for us to overcome. Nothing is an accident. Kaya kailangan matutunan natin because napakaganda po nandyan. Marami po kasi po pinag-pray ko po ito and the Lord really gave me such revelation. Nasa inyo na lang po yun. How are you going to apply it in your life? Kaya ang tanong ko from Matthew, Mark, Luke. Tapos sumingit pa ako ng yung journey ng Israel.
May nabago na po ba? Amen. Yes. Ay, very good. Paano yun dito? Bakit wala sumasagot? Ano nangyari sa inyo? Okay. So, the Gospel of John was written that we might believe that Jesus Christ is the Son of God. Okay. Napansin ko, kung saan man po ako nagdi-disciple, napansin ko, yung mga uma-attend, nasi-shake ang buhay. And it should be. Kasi masyado kayong komportable sa Christian life nyo. Kaya, pag di-disciple kayo, you get to choose if you will follow Christ or you will remain where you are. Kaya, ang ginagawa ni Lord para hindi kayo komportable, isi-shake kayo. Napansin nyo, mga churches na si-shake, mag-aaway-away. Bakit? Dapat. Para makita kung sino yung totoo. Amen. Aba, ang lakas nun ah. Ang lakas ng volume ah. Nakakagulat naman. Okay? Kasi ganyan yan eh. Napansin ko. Okay? So, John's Gospel speaks of Christ as the Son of God more than in any other aspect of His character. Kaya nga, dyan mo rin na-encounter Jesus Christ as the great I am. Okay? Kaya makita natin na when He says I am, it means that He is God. Okay? Kaya, Jesus is called the Word. He is the visible and audible expression of the invisible God. If God had remained in heaven or had come only in spirit, we would never have been able to understand Him. Hindi natin siya maintindihan. When the life of Jesus come into us, it will drive away all darkness. Kaya pag na-encounter nyo yung revelation through the message, dapat nawawala yung darkness in your heart, in your mind. Ano yung darkness? Anything that you do not understand, bakit nangyayari sa buhay nyo yan? So, when you live in a room, example, when you live in a room, okay, with all windows and doors closed, even though the sunlight is bright outside, there is darkness inside. Pero makita mo, pag meron lang konting crack, meron papasok at may papasok na ilaw. So when the Word of God will penetrate your heart and your mind, it will bring light. What does light mean? Understanding. Bakit nangyayari to sa akin? Ba't nangyayari to sa ministry? Kasi when the Word of God is delivered to you from the revelation of the Holy Spirit, yun, magkakaroon kayo ng understanding. Kaya pala nangyayari to. Kaya pala. So makikita mo may light. Now, that light will grow upon your application. Pag hindi mo in-apply yan, hindi mag-grow ang light. Kaya pag umalis ako, imbis na mag-grow yan, bumabalik yung mga tao sa dating gawin nila kasi hindi nila in-apply dahil they are dependent on the light that God is giving you through me. Kaya you must have your own light. Kailangan may sarili kang light. Mawala yung speaker, masusustain ka kasi may sarili kang light. Hindi ka babalik sa dating gawin. Ang problema, pag bumalik ka sa dating gawin mo, old ways, tradition, sinayang mo yung light. Kaya nga, this is how the life of Jesus is eagerly wanting to enter into your heart. The measure in which you open your heart will be the measure in which He floods it with light. Ibig sabihin, okay? Makita natin, na-convict ka. Light yan. Kasi na-convict ka eh. So it's either you submit to God, you humble, Lord, ako to. Or, si sister you. Because you're in denial. You know what God requires from His people? Humility and honesty. And a lot of Christians na notice ko, not humble enough and be honest enough. I am angry, I am offended, I am bitter. Sasabihin natin, di, okay ako. Pero all the while, you are so wounded that you cherish that wounds without realizing. You see, Satan has no
walang karapatan niya, walang right yan. Ang ginagawa niya, naghihintay siya kung sinong bibigyan siya ng puwang. At pag yan, binuksan mo, papasok yan. Paano nakakapasok si Satan? Offense, bitterness, unforgiveness. Kaya maraming mga Christians, nilalampaso ang buhay nila without realizing it kasi gina-justify mo na tama ka, na hindi ka nasasaktan. Nasasaktan ka, kapatid. Kaya maraming in denial at nilalampaso ng kaaway. Why deny? You know what you're in denial? That's pride. Kaya sabi nila, it takes humility to admit, this is me. Right? So the disciples saw the glory of God in Him, full of grace and truth. Ito yung dapat mabalanse. Truth speaks of reality. The truth consisting of the commandments, law, and principles must be covered with grace if it is to be attractive to the people. Okay? Kasi ang grace, parang ang truth, para daw yung skeleton walking up to you. So, pag ikaw, yung skeleton, lumapit sa'yo, anong gagawin mo? Tatakbo ka. Nakakatakot eh. Tama? That's why people run away from Pharisees. Kasi meron silang truth, pero wala silang grace. Para bang, kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka. Kaya makita mo yung tao, parang hindi, nare-repel mo yung tao. Many times we repel people because of too much truth without grace. Kailangan may grace, binabalanse. These Christians who are legalistic, emphasizing truth and rules all the time, but truth covered with grace is very attractive. On the other hand, if we only have grace, we would not stand. It is like a flesh only without bones, parang jellyfish. Walang conviction. Ang jellyfish, walang bone. Kita mo? Walang conviction. Kaya pag too much grace, walang conviction, kasi puro na lang grace, hyper grace. Parang you are not allowing the people to be convicted kasi lagi mo na lang ang pinipreach about grace, the blessings, the grace, the mercy of God. Yes, that is truth, but you need to really balance truth and grace. You present to them the truth, but put with grace. Huwag kang condemn. The Holy Spirit will convict. Just preach the gospel with love. Okay? There are many Christians like that, no convictions on any doctrines. They can compromise and fit into any group because they are evangelifish. So we see that both truth and grace are necessary if we are to present Christ to the world. Sa Old Covenant, pag na-encounter yung mga prophet, ang laging sinasabi, come and hear. Di ba? Sa mga prophets, ano sinasabi? Come and hear. Present nilang law. In the New Testament, the message is come and see. So it's kind of different. Why? How Jesus lives. Kailangan, hindi lang tayo preach ng preach, kailangan nakikita rin sa atin, ganito mamuhay si Kristo. Kasi lagi natin represent, this is how Jesus lives. Okay, they can imagine that, pero pag hindi nila nakikita yung reality sa preacher, wala rin dapat. Kaya dapat, pag nagpipreach ka, you can exemplify the life of Christ para makita mo na, wow, pwede pala. Kasi kung hindi nila makita yung example sa atin, paano yun? Saan ang inspiration nila? Parang sabi ng angel, kaya nga si Jesus Christ became man so that we have someone to follow. Imagine pag sinabi ng angel, lumipad ka, hindi ko masusunod, wala akong pakpak eh. That's the reason why Jesus came as a man. He was tempted in all ways, but never sinned. So we can do that as well. Okay? Then, many preachers may have correct doctrine and even fight for it,
But if they do not show the truth by the way they live, it will not produce a holy life. Jesus had life, and that light was the light of man. Makita natin ang sabi ni Jesus Christ kay Nathanael, a wonderful testimony from the Lord. He did not say that Nathanael was sinless or perfect, but the man was transparent like a clear glass without guile. Ay, ibig sabihin, many Christians are like frosted glass. They are not transparent. Maraming hypocrisy. Magpakatotoo po tayo, mga kapatid. Huwag kayong matakot kung makita nila yung totoo mo. Kasi doon matsusubok kung sino talaga yung mga totoong kasama mo na dapat mong kasama. Kasi kung ipapahayag lang natin, papakita natin yung holiness, babait tayo, magalang tayo, pero pagdating sa bahay, lumalabas lahat ng antena. Aba hindi tayo totoo nun. Kailangan be transparent. Ako, as a leader, I'm transparent. I'm very strict. I'm very strict. Pero I love the people sa paligid ko. Strict ako, disciplinarian ako, pero pag kailangan nyo ko, I'll be there. Because love and God is love, but He is still strict. Because He can balance. In the same way, we cannot just be, good and kind. We need to be strict also. Kasi mahal natin sila. Okay? Kasi pag hindi natin dinidisiplin yung mga tao, hindi natin kinokorek, ano mangyayari? Magpapatuloy sila sa mali. They are not transparent. There are many things they hide. In Revelation, Jerusalem was described as a clear glass. That is how our life must be if we want to be in that church. Kailangan transparent tayo. Kaya nga, dito rin nakita natin, Jesus turned water into wine. He could have created the wine from nothing in those empty pots, but He did not do that. He called the servants to work with Him. Kaya ni Lord i-accomplish ang kanyang purpose without us, but He chose to work with us. That's why He needs us and we need Him. Okay? Jesus used lowly people even to this day, yung mga humble. Have the spirit of servant and the Lord will do miracles through you. We see grace and truth in Jesus Christ. Balance. He served wine first at the wedding and then made a whip and chased out the temple, those who are making money in God's name. Our ministry must have both wine and whip it. Wine to the needy, whip to the racketeers. Dapat meron tayong balanse. Wine, ibig sabihin we can provide, we can help, we can counsel, we can comfort. But also we can rebuke, we can discipline, and correct. Without these two balance, the ministry will tend to be off balance. When we stand in the pulpit, we have to stand as a man of God. Do not allow people to make profit or to gossip or draw people to yourself or try to get a name for yourself. Kaya like ko pong sinasabi sa mga conference ko sa leadership, do not draw people to yourself. Always push them towards Christ. Dahil the moment you draw people to yourself, you're not serving God, you're serving yourself. So, sa chapter 3, nakita din natin dito si Nicodemus meeting. Jesus spoke here about being born of water and spirit. Water is a symbol of the Holy Spirit. He comes in and produces a new life in us. That is the purpose of the Holy Spirit, to make us holy. Hindi yan puro gifts. Maraming gifted, pero hindi naman banal. Marami pong mga seminar ngayon, nagtutumbahan. Lagi kong sinasabi, maraming mga healing, merong mga prophetic, mga tumba-tumba. Mga kapatid, ang real encounter with Jesus Christ, you will have a change of attitude towards sin, towards your enemies, and towards money. But tumumba ka, tumayo ka, walang nabago sa'yo, hindi po si Lord na na-encounter nyo, ibang spirito. Okay? So, kailangan po, wag nyo po kayong mapapadala sa mga gifted. Alam niyo po si Catherine Crick. I don't know if you're familiar with her.
Okay, no, not Coleman. Patay na yun. Catherine Crick. Nagpunta yan sa Manila eh. Prophetess. A ministerial pastors, group of ministerial pastors sponsored her coming to Manila. Marami pong kilala from different provinces gumastos just to attend the 2 days yata o 1 night prophetic conference. After few months, these pastors who sponsored her coming, they repented before the congregation for really dragging them because they discovered she's false. Because tayo po, ang pinaka-danger sa atin, we thought that a false prophet, a false pastor are teaching false doctrine. No. Sometimes they will teach right doctrine, evangelical doctrine. So bakit sinabi ni Lord, you will know them by their fruits? It's not the doctrine they're teaching kasi papakikinggan mo, tama sinasabi. It's the fruit. Amen. Kailangan yung bunga. Importante ang bunga, mga kapatid. Kasi maraming nagtuturo, pag pakikinggan mo, tama. Ang galing pa. Magtatangs, magano ka, tag nito, maglilihats pa sa'yo. Pero ano bunga? Kasi marami po talagang false ngayon. Kasi katulad yan, meron akong na-encounter din sa Manila, they came, at talagang gusto nila lahat ng congregation tutumba. Bakit? Bakit kailangan tumumba? Anong meron sa tumba? Pero wala namang conviction. Wala naman na bago. Yeah, tulak. Hindi naman hindi naman yan tumba, tulak. Iba yung tumba sa tulak. Okay, yung tumba kasi nagka-encounter ka. At saka minsan hindi nga eh. Kasi I've been there way back nung wala pang church. Nung umaattend ako, niyayaya pala ako ng mga friends ko. Pilit niya akong patumbahin. Sabi ko, wag mo ako itulak. Nagalit pa siya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, why are you not responding to the Holy Spirit? Sabi ko, because I'm not feeling the Holy Spirit. It is you forcing yourself to me. Nagalit siya. So yung iba, sabi niya, ba't kami tumumba? Ano nangyari sa inyo? May nangyari ba? Wala. Pagtayo, sinungaling pa rin. Okay? Samantalang, lahat ng tumumba, hanggang ngayon, nasaan sila? Samantalang ako hindi tumumba, andito ako, nagpapakabanal. You see, wala sa manifestation. Huwag kayong madala sa manifestation. Kasi ngayon, yan po yung gagamitin ng Antichrist manifestation. Kaya si Lord, ang gusto niya, small voice. The kingdom of God is in you. Kaya delikado yung masyadong maraming gift. Because even in Matthew 7, remember, Lord, did we prophesy in your name? Did we heal in your name? They're gifted. And yet they were denied. It's not the gifts, it's the fruit. How you live your life every day, yung obedience natin, yung faith natin. Yan ang counted. Tsaka yung relationship natin. Kaya nga sabi niya, this man, si Nicodemus, is, sabi nga niya, na you must be born again. Okay? Then the Lord lead us into have a well of water. If you have well in your house, you won't be dependent on any outside source. Our joy and peace are not dependent on our outside circumstances or how people treat us. Then the Lord will lead us to the third stage, where this water flows out like rivers in many directions to bless many people. We should not be satisfied until we have reached the third stage. Ano yung third stage? Rivers of living water. Hindi ka na lang isa nagmi-minister, kundi maramihan na nabibless sa'yo. Kaya ang tanong, are you a blessing? God sent His Son to save people, not to condemn. I would rather give one tract and save one person than give out 100 tracts and save none. He must increase, I must decrease. That is a very popular verse. Ano ibig sabihin? He must increase and I must decrease.
Ibig sabihin, yung kalooban niya ang dapat lumalaki sa buhay ko, doon lang po lalaki ang kanyang pagiging Diyos sa atin. Pag hindi tayo nagsisurrender at nananatili matigas ang kalooban natin, Jesus Christ will not increase in our life. Ibig sabihin, yung pagiging Diyos niya sa buhay natin, hindi rin lalaki. Kaya makita mo, ang ginagawa natin, usually, sarili nating kalooban, sarili nating lakas, sarili nating paraanan. Pero when Christ is growing, increasing in us, makikita mo na nagsisurrender ka more, makikita mo marami yung mga impossible things na gagawa mo, not on your own strength, not on your way, not on your paraanan, kalooban, pamagitan lang yan. So, ang tanong, has He increased in your life? Nag-increase po ba siya? Kasi kung hindi siya nag-increase, hindi ka rin lalago. Because the measurement of our spiritual growth is more of Him, not more of you. Kaya maraming Kristiyano, madaling ma-offend kasi punong-puno ng sarili. Okay? Kaya nga sabi niya, surrender your rights. Nasasaktan ka na, pero hindi ka magagalit. Mahirap yun. Di ba? Ay marami sa Kristiyano galit. Ba, tumahimik na, binabaan yata yung volume, ano? Example, ano? When I was in another province, there was a pastora na nagsiset up ng conference ko. One time, meron siya hiningin favor sa akin na tinanggihan ko kasi mali. Ako, hingi mo akong favor, basta it will glorify God. I cannot say no to you. Pero kung mali, mali. Okay? So, nagtampo siya. So, sabi ko, are you willing to set up again yung balik ko? Oo, pastora, si-set up ko ulit. Okay. Hinayaan ko siya. Sabi niya, 85 yung a-attend. Okay. Eh, hotel yun. So, 350 per head. Could you imagine 85 times 350? Kano yun? So, one day lang yun. On the first day, 12 lang dumating. Sabi ng 12, hindi nga kami na-invite, nalaman lang namin. So, tinanong ko yung 85, ba't di kayo pumunta? Sabi niya, hindi naman kami in-invite eh. We were not informed. So, what the pastor did, binigyan niya ako ng list ng mga previous conference ko para gipitin ako, magastos ako, matapon. So, umiyak ako kay Lord. Kaya ko, Lord, bakit ganon? Pastora siya. Ginanon ako. Pero habang umiiyak ako, nagre-rejoice ako. Bakit? Hindi ako galit eh. Hindi ako bitter. Kahit ginanon ako. So, ibig sabihin, yung puso ko, matibay na para, alam mo yun, mag-absorb ng betrayal, slander, malign, ruining my reputation, frustrating me, disappointing me, discouraging me, lahat tinapon na, pero hindi ako bitter. Why? Kasi from the past, sa lahat ng frustration ko, lahat ng ginagawa sa akin, I surrender. So, hindi yan nagko-compound. So, ang nangyayari, pag sinisurrender mo, yung mga sakit na yan, mga offense na yan, sinisurrender mo, at isasantabi mo yung karapatan mo, kaya lang naman pala tayo bitter sa mga ginagawa sa atin, kasi karapatan mo yun. Pero pag sinasabihin mo na sasaktan ka, Lord, karapatan ko lang to, I will surrender, hindi ako magagalit. Alam mo, makikita mo, paggrabe ng paggrabe, ang mga pastor at mga pastora na na-encounter ko, and yet they cannot make me bitter because I make sure, Satan, you have no open door in my life. Yan lang yun. No, nasaktan ako pero wala, close pa rin yan. Kapadlak yan. Yung susi, nilunod. Okay? Kahit saktan mo ako. Bakit? The love of many will grow cold. Kaya maraming tatalikod in the last days, hindi dahil love of the unbelievers, the love of many inside the church will grow cold. There will be more betrayal, more gossip, more slander. How are you going to
dahil with that, kaya nga sabi dyan, to those who endure to the end will be saved. Pag hindi ka nagtyaga, nagtiis, nagpasensya, talo ka. Hindi ka ligtas. Mahirap ngayon. Alam mo, ako encounter mga pastoral, lahat yan. Pero sabi ko, may sa isang probinsya, may nagkakaisahan ako eh. Hindi pala isa. Marami pala sila. Yeah. So, sabi ko, sige. Kasi, sabi ko, you're not attacking me. You're attacking the purpose of God. Hindi ako kalaban mo lang siya. Di ba sabi nga sa word, the glory belongs and the honor belongs to God alone. But there's one thing that belongs to God alone. Ano yun? Vengeance. Yes. Pag gumanti ka, sagot mo yan. Pero when you allow God, kasi minsan may nagtanong sa akin, Pastora, okay lang ba pinagpipray ko yung nakakasakit sa akin na Lord, deal with them. Wag mo sila i-bless. Sabi ko, mali. Sabi sa word, bless your enemies eh. Ang hirap naman nun, bi-bless mo pa. Sabi ko, bakit ikaw hindi ka nagkasala kay Lord, binibless ka? You treat people the way God treats you. Kaya nga sabi niya, blessed are those who are merciful. Ako, araw-araw, kailangan ko habag ng Diyos. Bakit? Araw-araw, papalpak ako. So, who am I to deprive the mercy of God? Kaya, hindi ko pwedeng sabihin na hindi kita patatawarin. Hindi, patatawarin kita. Kasi, alam mo, hindi mo kailangan gumanti. Because we have a universal law. What you sow, you will reap. Let their action reap it. And let your reaction reap it also. How you react and respond will depend ano bubunga natin. Amen po ba? Amen. Okay, malakas-lakas ang volume ngayon. Okay? So, you must increase, he must increase, you must decrease. Samaritan woman, she was evidently ostracized. Imagine, no? Ang dami na niya asawa. Alam mo ito eh, itong Samaritan woman, she came around noon. Okay? Whereas the normal times for drawing water were early morning or late evening. Bakit? She has a bad reputation. Kaya, ang tiyempo ng pag-igib niya ng water, yung walang tao. Ano yung walang tao? Noon. Okay? But that was the time Jesus went there. For her. Okay? So, she was seeking happiness. Ang maganda dito sa Samaritan woman na to, the reason why Jesus revealed himself, because he's honest. She's honest. Pwede naman niyang i-deny eh. Hindi naman niya alam na Messiah yung kausap niya. Pwede naman i-deny. Wala. Mabait naman ako. Wala ako asawa. Pero inamin niya eh. Alam mo ba na mas mahirap magpatawad kaysa umamin? Kasi being honest, it takes 1 minute. Magpatawad minsan matagal eh. Minsan nga naiinis ka, minsan taon eh. Ako pag naiinis ako, Lord, 5 minutes lang. Give me 5 minutes mainis, okay? Pagtapos ng 5 minutes, tapos na yun. Bakit marami Kristiyano, 1 year na, inis pa rin? Okay? Now, okay? Mas mahirap magpatawad. Yan ang napapansin ko sa Christian. Mas madali maging honest, Lord, naiinis ako eh. Mahirap pa yan? 1 minute lang. Eh bakit pinahirapan natin sarili natin? Itong Samaritan woman, wala siya tinago. I had 5 husbands. Sabi nga nila, correct. Meron pa nga. So what did Jesus Christ? He dealt with what is wrong with the woman. The reason why God cannot deal with us, what is wrong with us, because we are not honest. We are in denial. Siya hindi, ano siya? Meron ako 5 husband. Kasi naghahanap siya ng happiness eh. Eh yan naman talaga ang gagawin ng tao, maghahanap ng fulfillment and satisfaction outside of God. Only God can fill that. Kaya nga kahit Kristiyano ka na, bakit gusto natin sumikat tayo? Bakit gusto natin malaki ministry natin? Kasi it's all about us because you thought na it will satisfy you. No. Na-discover ko, the more I obey God, the more I do the perfect will of God, the more I become fulfilled and satisfied. Amen. But,
I empty myself. I deny myself. Kaya pag ini-empty ko yung sarili ko, pinupuno niya ako. So, yung circumstances ko, kahit sabihin mo, apin, hindi maliit lang ang ministry, it doesn't matter. Why? Puno yung loob eh. Ang problema ng maraming leaders ngayon, empty ang loob, pero puno ang labas. Kaya kailangan maraming pera, malaki ang ministry. Pero makita mo, hindi pa rin satisfied kasi empty pa din. Bakit? Kasi hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Remember, sabi sa Matthew 7, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Only who does the will of the Father. Minsan, challenge ko yung sa isang probinsya. Ngayon, sabi ko, kung yan ang sinabi ng Lord, only who does the will of the Father, yun lang ang makakapasok. Ang tanong, yung bang pinagagawa niyo? Pinagagawa ni Lord. Kasi kung hindi, I can guarantee you, hindi ka pasok. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ng word yan. Tapos, at the end of the discipleship, sabi ko, kayo po, safe kayo. Abay, wala na nagtaas ng kamay. You see, nakita mo, why? Because truth has been sugar-coated to make it easy for people to accept. If the gospel is about health, wealth, and happiness, the world will embrace it. Pero bakit ang hirap i-present ang gospel? Kasi it's all about dying to self. Pag hindi mo magawa yan, paano mo yan ipapahayag sa kapwa mo? Hindi mo rin kaya. Bakit? Ikaw mismo hindi mo kaya. So, anong sasabihin mo? Alam mo, namatay ako sa sarili ko. Really? Ang hirap. Kaya nga, the gospel is about denying yourself. Kaya ito na lang ang logic mga kapatid. Bakit binigay ng Ama ang anak niya? Ang alam natin, para tayo magkaroon ng kapatawaran. Tama. Tama naman Bakit tayo kailangan mapatawad? Para tayo natanggap. Bakit? Logic for us to live for Him. Why would God the Father gave up His Son and Jesus Christ gave up His life para lang mamuhay kayo sa sarili niyong kalooban? Yun lang yun. Imagine, Lord, patawarin mo ako, okay, tapos mamumuhay ako sa gusto ko. Do you think that's what the gospel is all about? Do you think that's what Christianity is all about? It's about denying ourselves for what Christ did for me. Christianity has gone far from the truth. Kaya walang willing mag-surrender ng kalooban nila. Kaya maraming away-away sa loob ng church Maraming samaan ng loob. Bakit? Hindi natin matinay yung sarili natin. It's all about me. Ituro mo. Deny yourself. Deny your rights. Nasasaktan ka, pero you choose to forgive. Nasasaktan ka, pero patuloy ka pa rin mabuti sa kanila. Ang hirap lang. Pero that's what Christianity is. That's what it means to be a disciple. So, do you want to be a disciple? Yes. Talaga? Some people, like this woman, think that happiness is found in human love. Men especially think that they will gain satisfaction in their life through successful career, position, authority, or power. True happiness is found on the inside. Nasa loob po yun. It is the well of living water that Christ told this woman about. We can be content in whatsoever situation we find ourselves if our spiritual well-being is bubbling. Kaya nga sabi dyan sa verse 34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Mga kapatid, ang food ni Jesus Christ is to do the will of the Father. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yun lang ang nagpapalakas sa Kanya, ang kalooban ng Ama, yun ang nagbibigay ng sustenance sa Kanya, yun ang bibigay ng kalakasan, inspirasyon, ang kalooban ng Ama. If the will of God is a burden to you, something is wrong.
Dapat ang kalooban ng Ama, yun ang magbibigay ng inspirasyon, contentment, and sustenance sa atin. Just like what Jesus did. Ito ang pagkain ko. Ano ba nagagawa ng pagkain? Nabibigyan tayo ng nutrition, sustenance, nasasatisfy yung hunger. Dapat ganun din po, pag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Ama, makikita natin na sasatisfy yung hunger ng soul natin. So, dito rin nakita natin nobleman's faith. I believe I preach on this. A nobleman, nag-approach siya kay Jesus Christ. That shows that he has faith kasi lumapit siya kay Lord. Kaya lang, may mga times sa miracle ni Jesus Christ, pag niyayaya siya, sumasama siya. But this particular man, father, nung humingi siya ng kagalingan at sumama sa kanya, sabi ni Lord, no. Go, sabi niya, by refusing to go with the nobleman, Jesus illustrates the power of faith. Kaya nga, ang faith ng nobleman, kahit weak, limited, pero totoo. Ang importante kasi sa faith natin, totoo siya. Walang bahid ng doubt. Kaya nga, sabi ko, Lord, ba't di ka sumama? May mga times, sumasama siya, may mga times hindi. But this particular, bakit? Kaya mga kapatid, minsan God delays His answer to our prayers. Why? It's not because of denial, because He sees the potential of faith. May lalaki pa. May potential pang lumawak, lumaki, lumalim. Kaya dinidelay niya ang answers. Kaya minsan, bakit Lord, ang tagal-tagal? Kasi may tinuturo. Kaya nung sinabi niya na hindi siya sasama because Jesus Christ saw the weak faith. Although weak, may potential lumaki, tumibay. Delayed answers to our prayers will always result, dapat, that our faith will continue to deepen, enlarge, and get bigger. Na Lord, kahit natatagalan, pero alam ko, sagot mo ko, makikita mo, tumitibay ka dapat sa pananampalataya. Alam mo, ang delayed answers should not make us lose our first love. Kasi tayo, pag di natin nakukuha yung gusto natin, nanlalamig tayo kagad. Para bang, wala na akong gana mag-pray kasi hindi pa sinasagot ni Lord eh. Talagang wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa lumaki pananampalataya mo. Yan ang attitude mo eh. Dapat, when God will give you the peace, di ba sa Philippians sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything, present your request to God with thanksgiving. Ibig sabihin, Lord, ito po yung hinihiling ko, salamat. Ang sabi doon, and the peace of God will guard your heart and your mind in Christ Jesus. That surpasses your understanding. Ibig sabihin, pag nag-pray ka at binigay sa'yo peace, ibig sabihin ng peace, sagot na niya yan. Kaya lang, minsan, yung peace na yon, bakit hindi nare-retain? Kasi kung ano-ano ang iniisip. Sasagutin kaya niya? Bibigay kaya ni Lord? Imagine tong tatay, sabi ni Jesus Christ, go, your son will live. Wala naman siya nakutanggap eh, yun lang eh. So, lumakad siya pa uwi. Merong 24 hours. Ano kaya nasa isip ng tatay? Gagawin kaya ni Lord? Sasagutin kaya niya ako? Pagdating ko kaya doon, buhay pa yung anak ko? Ano kaya? What he has was the word. That's the important thing in our life. When you are in desperate situation, huwag kayong hanap ng tao na magko-comfort sa'yo. Get a promise from God. Kasi pag may pangako ka, yung salita na yon magpapatibay ng iyong pananampalataya. Pero kung ikaw, magsishare ka ng problem, at yung kasyaran mo, mas malaki problema, ano nang pinag-uusapan nyo? Problema! Alam mo, may problema ako rin. Mas malaki nga ako. Sabi niya, hindi, mas malaki yung akin. Nagpalakihan pa kayo. Nag-confess pa. Wala ka sa problema ko. Mas wala ka rin sa problema ko. Diba? Ganun eh. Ako pag marami ako
meal. Lord, I'm in desperate situation. Anong gagawin ko, Lord? Tell me. Lord, give me a promise. Give me a promise. Sabi ko, give me a promise. Dahil pag binigay mo sa akin itong pangako na to, ilalaban ko to. Kahit anong gawin ng kaaway sa akin, kahit anong iba to na negative, anong marinig ko, ano mangyayari? Meron akong pangako, hindi mo ako madadaya, kaaway. See, that's the best thing to do. Give me a promise. Why? Because when you receive a promise, the one who gave you the promise is faithful. Tapat siya. Kaya hindi kayo dapat masishake. Tapat yan, salita niya yan eh. Kaya lang tayo nasishake kasi wala kang promise. Wala tayong promise na pinangawakan. Minsan, hihingi ka lang ng verse. Ay, maganda tong verse na to. Akin to. Sinabi ba ni Lord? Sinabi ba ni Lord? You know what? I get the promise. It doesn't matter how long it will be fulfilled. I have a promise. Then what happened? The Lord helped him develop it, leading to a deeper belief. The man did not ask for instruction or explanation. Hindi siya humingi ng explanation. Minsan kasi, ganito tayo eh. Lord, I'm so desperate, I'm so desperate. Sabi ni Lord, be still. Hindi ka be still. Hindi, magpa-fasting tayo. Kailan mag-fasting? Wala ka rin natanggap. Bakit? Meron na instruction sa'yo. Sabi, be still. Di mag-be still ka. Ano pinagagawa mo? Ayaw mo kasi mag-be still eh. Minsan kasi yung simple instruction ng Panginoon, hindi natin kayang sundin. Kasi gusto natin something, grand. Kailangan grand, Lord. Kailangan may kidlat, may bagyo, para patunayan niya yung sarili niya. Mag-isa ka. Pag sinabi niya, be still, be still. Kasi one time nangyari sa akin yun, Lord, that's so desperate itong gagawin ko. Be still. Hindi ako naniwala eh. Anong pinagagawa ko? Nag-fasting, nag-prayer, kung ano ba, nag-Bible study, lahat. Kailangan, sabi ni Lord, mag-be still eh. Hindi ko masunod eh. Anong ginawa ko? Naging busy ako kasi hindi ko matanggap yung instruction, be still. Nung na-realize ko, bakit ako napapagod? Sabi ni Lord, dami mong ginagawa na hindi ko pinagagawa eh. Sabi ko, kasi Lord, nagtatanong ako sa'yo. Sabi niya, sinagot na kita. Ano yun, Lord? Be still. Yun ba yun? Kasi minsan yung simple answer ng Diyos, hindi pa natin matanggap kasi gusto nga natin something great. Kailangan ito na. Para bang kailangan may kidlat, may kulog. Parang may outside manifestation. Si Lord yun. Hindi. Many times, you know how God answers us? Be still. And when I got still, the miracle happened. The reason why God sometimes cannot move, because we lack obedience to the smallest and simple instruction. Because we want something great. God moves in a very simple and humble way. At kaya sabi niya, I am meek and lowly. O nga no, Lord, you are lowly and meek. My yoke is easy and my burden is light. Bakit niyo kino-complicate? Pinahihirapan ng sarili niyo. Kasi gusto niyo mag-grande. God does not move that way. He always moves in a very lowly way. Okay? Kaya nga, the man did not ask for instruction or explanation. Tinanong ba niya, pagdating ko ba doon, ibababad ko sa asin, sa mainit na tubig, yung anak ko, wala. Umalis siya. Just a word. Sometimes, when God gives us a word, that's it. That's enough. Okay? Then, the man started his return trip home. Ang miracle, may double effect. Yung anak niya gumaling at nagkaroon sila ng deeper belief. In order to have faith, we must believe that Jesus' words are true. So, kailangan maniwala ka na totoo ang salita ng Diyos. Do you believe in the Word of God? So, ito naman, a man healed at the pool of Bethesda. Ayan. Dami healing, chapter 5, no? Imagine, bakit nga sa dami-daming mga may sakit doon? Bakit yun ang pinagaling niya?
because he was listening to the Father. 38 years, may sakit tong taong to. 38 years is the amount of time the children of Israel spent wandering in the wilderness after the Kadesh Barnea episode. These were the years of Israel's disobedience. Therefore, in this sign, Christ is seen as coming to heal Israel's rebellion. For rebellion was the reason that the Israelites wandered in the desert for 38 years. Sometimes it is God's will to heal everyone present. But in this particular instant, only one person was healed because his healing was just a sign. It was not only a miracle, but there was a spiritual truth contained in it. That is why Jesus singled out this one lame man. We need to have a listening ear to hear what God's will in every circumstances. Because sometimes God may want us to pray for the healing of only one person. Minsan may lalapit sa akin, humihingi ng healing, prayer for healing, ang impression sa akin, it's not healing ang kailangan niya. Kaya be sensitive. We should not be moved by the need of the people, only by the voice of God. Matuto po tayo na hindi tayo ng pray. Kaya minsan yung mass healing, lahat ng may sakit, come forward. Kung hindi naman kalooban. Kasi ganito yun mga kapatid okay? Meron tayong mga past victory. Kasi ito yung ginagawa ng maraming Christians and leaders. One time, sa service niya, sinabi ni Lord, let all those who need healing, miracle, come forward. Kumilos si Lord. Kilos. Daming na-deliver, daming na-heal. Inulit niya nung linggo. Kasi, nakatikim ng victory, ng anointing, ng power. So, ginawa niya, inulit niya. Hindi naman pinagagawa ni Lord. So, walang nangyari. So, sabi niya, kailangan siguro ng fasting. Nag-fasting siya. The third Sunday, wala pa rin nangyari. Ano mong ginawa niya? Nag-invento na siya. Jesus' name. Yan na. Isa-isa na niyang nilay hands. It's not the move of the Spirit. Kagagawa na niya. Bakit? Hinahanap niya yung past experience Yan ang mahirap sa maraming leaders na nakatikim ng past experience and victory. Uulitin. Bakit? Dahil addicting ang anointing. I can tell you. Pero I thank God na hindi ako, kasi nung first time ko nakatikim na anointing, first time, okay? 2003 o 2004 yata yun. Sabi ko, ang sarap pala na anointing. Ulitin ko rin. Kasi nag-retreat kami, very successful. Ulitin ko. Alam mo sabi ni Lord, bakit? Di nagmuni-muni ako. Lord, ang sarap na anointing. Kaka-addict Sabi niya, when you go to that path, you will lose the anointing. Sabi ko, ayoko. Sabi niya, do not run after the anointing. Run after my will. From then on, I run after His will, not the anointing. Kaya sabi ko, Lord, ganito pala, no? Kaya maraming mga pastor, nag-umpisa anointed, pero at the end, wala na. Kasi gumawa na sila ng paraan dahil nakatikim ng anointing. Kasi sabi ni Lord sa akin, when you go to that path, you will lose the anointing. And I did not lose the anointing because I did not run after the anointing. I ran after God. To please Him, to obey Him, and to seek His will. So mga kapatid, maraming ganyan. Kaya makikita mo, madaming mga organization, binigyan ng success, inulit-ulit every year. Wala namang si Lord na naging idol. Mga kapatid, lahat yan, i-account natin. Kaya nga, hindi lahat ng panahon, pag sinabi ni Lord, katulad ng one time, I preached in another church, the Lord moved. So yung pastor sabi niya, nagpa-altar call siya, everybody came forward. The following punta ko, after 2 months, nag-preach ulit ako. Sabi nung may nagsabi sa akin, Pastora, mag-altar call ko kasi yung dati, sabi ko, no. We will not dictate how the Holy Spirit moves. Hindi ako nagpa-altar call. No altar call na yun. Si mga kapatid, do not follow a pattern. Jesus, the Holy Spirit, hindi mo pwedeng i-box at gawan mo ng pattern.
Kasi yan ang danger. Pag ginawan mo ng pattern, nagiging idol. Nagiging self-effort, lahat na self. Hindi na, hindi na siya Holy Spirit, it becomes flesh. And it has no eternal value. Kaya makita mo, maraming nadadaya. Okay? So don't do anything dahil because of past experience. Jesus performed this miracle on the Sabbath day to break legalism. Kaya kinokonfront niya yung mga Pharisees, kaya lagi na lang siya nagpapagaling during Sabbath kasi kinokonfront niya yung Pharisees. Okay? Jesus healed this man and then slip away because he did not want a riot to ensue. He did not want everyone to start touching him because that would have negated the spiritual sign. Kaya nga, makita natin ang mga Pharisees, after the healing of the crippled man, the Jews did not ask who healed you, but who told you to carry your bed. They are not in the least interested in the wonderful miracle that had been performed to make this man whole and vigorous. They are focused on what they perceive to be an offense against themselves, against their law, power, desires, and pride. Essentially, if it meant breaking the rules, they would rather let people suffer than have them healed on the Sabbath. Tayo, minsan nagiging legalistic kasi imbes na mabigyan natin sila ng paraan o pag-asa. Example po, meron po kasing nag-approach sa akin friend ko, hindi siya Christian. Sabi niya, friend, yung apo ko ikakasal July 1. Please, kasi yung fiancé niya uuwi from Canada, sandalian lang. Sabi ko, July 1, I will be in Iloilo. I'm sorry. Sabi ko gano'n. Can you find one? So, naghanap po ako ng mga pastor sa Manila. Yung mga pastor na ito talaga hindi ko maintindihan. Ay, kailangan member. Paano magiging member? E di isa, sabi ko, hanap niyo naman ako kasi yung nangangailangan eh. Sabi ko, ba't hindi na lang judge? Kasi pa-raffle. Raffle yan eh, matatagalan. Immediate to, gusto lang ng tulong. Okay? So, yung isang pastor nakahanap. Sabi, ay sige, kakasal ako. Ito requirements. Ito. Maglakad ka ng documents mo, mga requirements. Okay, salamat. Maya-maya, biglang nag-change siya mind. Kailangan magsimba siya ng 3 linggo sa amin. E di sabi ko, wala nang oras. So sabi ko, I get so frustrated. Sabi ko, what is wrong with this pastor? Hindi na lang tumulong. Hindi nga, unbeliever yung makakastumble pa tayo eh. Minsan masyado tayong legalistic. Na kailangan may member. Hindi nga member pa, mag-a-abroad nga eh. Paano mo i-member? Mag-minister ka. Diba? Kaka-counsel mo yun, mag-minister ka. Through that sharing, makaka-minister ka. Kasi kasal mo, babayaran ka naman eh. Ang dami pang requirements. Hindi kasi kailangan sisimba sila, kailangan born again. Ang daming ganun. Mga kapatid, we are so legalistic, we miss what is important. Kaya sabi ko, Lord, I pray hindi naman sila ma-stumble. Kasi alam nila, pastora ako eh. Sabi ko, I pray. Sabi ko, can you do something? Sabi ko sa friend, can you do something sa pastor mo? Magkano ba? Sabihin mo na. Kung pera-pera lang, sige na. Mga kapatid, bakit tayo ganyan? Marami akong lumalapit sa akin, magkakasal, hindi ko member. Marami nagpapa-dedicate, sabi ng isang elder ko, Ma'am, hindi yan natin member. Nagpapa-dedicate. Ano? Ang Christianity ba may exclusivity? It's all about membership. Pagka hindi mo member, hindi mo na paglilingkuran. Christianity is all about serving. So, it doesn't matter where you belong. Basta naka-minister ka, nakabigay ka ng message, yung gospel, nasa choice na nila. At least show them, this is what Christianity hindi. Ang daming requirements, legalistic. Pero sila, yung buhay nila, mukhang pera. Mga kapatid, stop being legalistic. Be open in serving people. Huwag nyo nang pabigatin.
Kaya nga, ang mga unbelievers ngayon, hirap ma-convince ng gospel. Bakit? Because they do not like what they're seeing among Christians. They do not hate Christ. They just hate what they are witnessing in the life of a Christian. Okay? Kaya nga, dapat po, tanggalin natin pagiging legalistic. Okay? Kaya nga, the man's healing was instantaneous, but the learning is not. It's a long process that requires both instruction, hearing, and application, doing. It takes time to grow in grace and in the knowledge. Jesus' warning, sin no more, lest a worse thing come upon you, is always because human nature, especially when encouraged by Satan, easily degenerates into sin. Alam mo po bang mahirap lumago spiritually, mas madaling mag-backslide? Pag hindi ka aware, madali pong mag-backslide. Kaya nga dapat tayo po, we have to fight the good fight of faith. Kaya inaalaw niya ang challenges, frustration, pain, para hindi tayo manlamig. Kaya lang, hindi pa rin guarantee na ang suffering will propel you towards God. May mga tao, pinatitikasan ng puso. When we experience healing, we would all do well to remember Christ's warning. Okay? So, meron sa verse 24, sabi, most assuredly I say to you, he who hears my word, believes in him who sent me, has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Dito po yung hinahang ng mga once saved, always saved. Kaya akala natin ang salvation is from here, past to death. No, it is not a vertical line. Salvation is not a vertical from here to here. It is a horizontal. It's a long journey walk until you finish your race. Kaya marami po, akala nila upon forgiveness, okay na siya. No. Si Christianity is not about accepting Christ and going to heaven. I don't like people, ganyan lang ang attitude. Kailangan, Lord, I want to glorify you here in my life here and obey you. Dapat ganun po. He has given him authority to execute judgment also because he is the Son of Man. So, sa verse 44, sabi dyan, how can you believe who receive honor from one another and do not seek the honor that comes from the only God? Many ministers want to be honored by their fellow ministers. They want preeminence and to have people speak well of them. If you fall into this syndrome, you will also fall into deceit and error. We should only seek the honor that comes from God. His commendation and approval is what we should seek. I do not receive testimony from men. Jesus was satisfied to receive the testimony of his Father gave about him. Dapat si Lord lang magbibigay sa atin ang testimony. Kailangan, dapat we seek to please Him and we commend, siya lang magko-commend sa atin. Huwag po natin hangarin yung praises of men. Dahil pag hinangad po natin yan, yan ang danger na kung saan tayo ay matitisip. Kaya importante, when you desire praises from men, then Satan can have a grip over your life. Mafo-fall ka na kagad kasi yan ang sinabi niya kay Eve. Won't you like to be like God? Para bang tinutokso niya si Eve, magiging katulad ka ng Diyos. So, ang human nature, may tendency tayo na gusto natin sikat. Nature natin yan. Kaya nga sabi, deny yourself. Kaya nga may mga times, hinahumble tayo para to spare us from pride. Kaya may humbling process, may humbling season. Bakit minsan wala tayong pera? Bakit minsan may mga season yan, hinahumble lang tayo. Kaya pag ikaw naman, na-satisfy si Lord na you're beginning to be humble, hindi naman one time, big time yan eh. Process pa din yan. Pag nakikita niya, madali ka na mag-submit sa Kanya because the real measurement of humility is agreeing with God. When you agree with God, you are humbled. Pag you do not agree with God, anong ginagawa mo? Gina-justify mo yung mali mo.
Kaya nga, agreeing with God, submit to Him. Lord, tama ka. Yun lang yun. Kaya nga, marami po dyan, do not seek theological degrees to impress people. Marami nag-study ng Bible school to impress people. Alam mo sa Acts, when we go to Acts tomorrow, wala namang degree yan eh. Wala, napakasimple nila fisherman, pero kilala nila si Lord. Ang New Covenant believers, kilalanin mo lang ang Diyos. Alamin mo yung paraanan niya. Yun ang, yung yung tinuturo sa'yo, impart mo yun. Ang tanong, may natutunan ba tayo? Ako, walang lalagpas na isang linggo na walang tinuro sa akin si Lord. Marami siyang tinuturo dahil hindi pa ako perfect. I'm pressing on to perfection. Kaya as you press on to perfection, maraming palpak. Marami kang tuturo sa iyo si Lord. Nakikita, papakita niya yung heart mo. Papakita niya yung attitude mo, yung motibo mo. So, tinuturuan ka, Lord, ganito pala yun. So, nung naturuan ka, ituturo mo rin. Kaya ang tanong, natututo po ba tayo? Kasi kung hindi tayo natututo, anong ini-impart natin sa tao? Wala. Kung ibig sabihin, you cannot give what you do not have. So, ang tendency ng church, magda-dry up. Kaya importante, Lord, what are you teaching me this week? So that I have something, Lord, na matutunan ko about you, about yung paraanan mo, ganito pala ako, ganito pala attitude ko, mali pala yun. Ngayon, na na-correct ka, babaguhin ka ni Lord, pwede mo nang i-impart, alam mo, mali pala yun. Imagine, makikita mo, marami makukonvict, ay, mali pala yun. Kasi ikaw mismo, nagkaroon ka ng realization. Paano ka mag-i-impart ng realization? Ikaw, wala kang realization. Kaya maraming tao, walang realization dahil hindi po natin sila natuturuan. So, importante, tayo. Okay? Kaya nga, in a secular world, you need those degrees. But in the Lord's work, it serves no purpose at all. It is faith that you need. Faith po ang kailangan. So, nandito na po tayo sa chapter 6. Naku, ito po yung pinakamasarap na chapter. Una-una, He fed 5,000. And then dito rin natin na-encounter, Jesus walks on the water. Okay? So, nung pinakain niya yung marami sumunod. Kasi nakakain sila eh. So, ang daming sumunod. Okay? Pero marami doon, mga disciples na. Okay? So, yung mga crowd, gusto na siyang gawing hari. Kasi may pakinabang. So, anong nangyari? Kahit sa election, di ba? Gusto natin yung may pakinabang tayo. Ganun lang, mga ayuda, mga ano. Magrereklamo tayo sa gobyerno, pero nabebenta yung ating boto. So, gusto niya sumunod, gusto siyang gawing hari, nagtago siya. Okay? The multitude wanted to make him king because he had fed them. Okay? To escape from being made king before the time, Jesus went to a secluded place in the mountains to pray. Now, makita niya, ang daming sumusunod. Natuwa ba siya? Hindi. Kinonfront niya. At kayo sumusunod? Okay? They saw these miracles as a means to meet their economic deprivation. Therefore, they were looking upon Jesus to supply all their needs. He frankly told them, that is the reason you follow me. Kaya kayo sumusunod, yung makukuha nyo sa akin. Di, syempre, napahiya yung crowd, no? So, ano sinabi niya? Natuwa pa siya. Hindi katulad natin mga pastor. Pag maraming mga members ng nagdatingan, tuwan-tuwa tayo. Yung sugarcoat pa natin yung gospel. Alam mo, tama lang na napunta kayo dito sa church na to. Dito sa church na to, yayaman kayo. Nga ganyan. Okay? Okay? So, paano niya kinonfront? Unless you eat my body, drink my blood, you have no part of me. Saan ibig sabihin nun? Kasi tayo, pag tatanungin mo sarili mo, bakit ka sumusunod kay Lord? Kasi yung makukuha mo. You know what it means that you partake of His bread and drink His blood? You know what it means?
Na Lord, ano yung gusto mong mangyari sa buhay ko, partaking of the bread? Gawin mo through your Holy Spirit that is partaking of the blood. It's not what I can get from you, Lord, but what you want to achieve in me and through me. So, ano sabi ng disciple? Disciple to, this is hard teaching. You're asking too much. Ibig sabihin, isi-surrender namin yung buhay namin. So sabi na, this is hard teaching. Pag tinuro mo to sa mga leaders, nasasabihin mo, huwag kang humingi ng kahit ano kay Lord, hingin mo ano yung gusto niya sa'yo. Ay, maraming aatras. Ayoko na, hindi na ako babalik sa conference na yan. Hindi na ako babalik bukas. Wala na nga lunch. Ganyan pa pagtuturo. Okay? Di ba? Wala na nga pagkain, ganyan pa katuruan. Eh, talagang walang balikan bukas. Di ba? So mga kapatid, yun ang challenge sa atin, being a disciple. Hindi yung makukuha natin kay Lord, kundi anong gusto mong mangyari sa buhay ko, gawin mo, at para naman sa pamamagitan yan, magamit mo ko. At it can only be accomplished because the blood speaks of the life. The life is in the blood. What does it mean? When I partake of this cup of blood, I let the Holy Spirit accomplish what He wants in me. Kaya sabi ng mga disciples, this is hard teaching. Kasi sanay tayo, tatanggap lang tayo sa Panginoon, pero hindi natin hahayaan na ma-accomplish yung gusto niya sa atin. Kaya sabi niya, this is hard teaching. And this is the heart of Christianity. Pero hindi natin kayang i-present kasi pag pinresent natin yan sa tao, sasabihin ng tao, ganito pala Christianity, ayoko na magsimba. Kasi man longs for comfort and convenience. Christianity is about suffering for His name's sake. Hindi yung matatanggap natin. Alam mo, pag namuhay ka para kay Kristo, yung mga pangangailangan mo, hindi problema. Alam mo, may sinabi si Lord sa akin, grace money is no problem in my kingdom. My problem, my people lack righteousness. Yun problema. So sabi ko, okay Lord, tuturo ko to. So, makita mo, ano mangyayari. Kaya nga, this process represents the spiritual work that God must do in our lives in order to make us broken bread that can feed the nations. Kaya nga, ito pa, verse 37, all that Father gives me will come to me, and the one who comes to me, I will by no means cast out. God draws us, but we have our own free will. We have to respond. Ito pong verse na to, nag-comfort sa akin kasi sa experience ko po as a head pastor, marami pong talagang umalis din sa akin. Na-discipline ko, na-correct ko, umalis. So, nung sinabi ni Lord, all that the Father gives me will come to me. Kaya sabi ko, kaya pala umalis, hindi binigay ng Ama. Mas magaan ang buhay, di ba? Ba't mahimik? Kasi akala natin, yung mga pumunta sa atin, minsan, dumadaan lang yan. Para ano? Para i-test lahat. Kasi nagkikis-kisan tayo eh. Ang panalo, bitter. Ang talo, bitter. Ang panalo, nabago ka. Kaya meron at meron mga kapatid. Meron at meron talagang taong dadaan, mananatili, tatagal, sandali lang, iba-ibang klaseng tao. Less expectation, less frustration. Kaya yan po yung tinuro sa akin ni Lord, grace, kaya ka nasasaktan, sobra ang frustration mo. Big expectation mo, kaya grabe ang frustration mo. Every life na dumaan sa'yo, hayaan mong gamitin ko sila
ma-perfect kita. Kasi yan ang hiningi mo, to perfect you. Gagamitin ko yung mga tao, may tatagal, may dadaan, mananatili, marami yan. Pero makita mo, ang mga mananatili, koonti lang. Kaya huwag ka mag-expect na marami magiging loyal sa inyo. Wala pong ganun. Okay? Konti lang yun. Okay? Kaya nga sabi, all the Father gives me will come to me. Kaya sabi ko, Lord, yung bibigay mo, lalapit sa akin. Ngayon, hindi in every forest, there is a snake. In every church, there is Judas. Okay? Wala dito. Meron po ako, naka-experience ko yan sa ministry. Talagang, kasi ako all out po ako eh. As a leader. Nanay kasi, yung nature ng nanay, alagaan mo, di-disciple mo, mag-i-invest ka lahat, papakainin mo lahat, magse-celebrate ng birthday, bibigay mo lahat. Then one day, ayaw na sa'yo. Then, anong tinuro sa akin ni Lord? Anong sabi ni Lord sa akin? Grace, balance your investment. Hindi laging all out. Magtanong ka sa akin para you will not be wasting your resources. Kaya sabi ko, Lord, sige. Kaya pag sinabi ni Lord, mag-invest ka dyan. Kasi marami po, dati po kami nag-start, di ba sabi ko, pag ina-announce ako, ini-introduce ako, we have 14 affiliations. Ilan na lang po kami? Wala nang 5. Bakit? Nakuha na nila yung gusto nila eh. Meron na silang sound system. Marami na sila eh. So, ayaw nila magpo-correct. Gusto nila yung blessing. Ayaw nila ng correction. Sabi ko, leave. You're not here. So, yung iba naman, gusto lang ng benefits, ayaw ng mabago. Maraming ganyan. At makikita mo, love na love ka nila. Hindi ko alam kung ano yung love eh. Pero yung bulsaw, ako eh. Diba? Sabi, ganyan. Pero alam mo, one thing, hindi ako naging bitter. Ang mahirap pa nun, after all the benefits, siniraan pa ako. Pero tumahimik lang ako. Kasi sabi ko, Lord, thank you. I'd rather be in this position than me doing that. Diba? Tama? Kasi we have a law. What you reap or what you sow, you will reap. I'd rather reap by doing righteous deeds than reap being evil. Kalaban ko ang Diyos. Ayoko na. Kaya mga kapatid, keep doing good in spite of the pain. Because in time, you will reap it. Yeah. Amen? So, He's drawing and follow the lamb or harden our hearts and reject. We have the choice either to respond to His drawing and follow the lamb or harden our hearts and reject Him. Kaya nga, verse 44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him and will raise him up the last days. Alam mo, minsan nagsasabi sa akin, Pastora, sayang, hindi naka-attend tong mga taong to. Alam mo ba, pag naka-attend ka, it's all by grace. Kaya like ko sinasabi, alam mo, wag kayong manghinaya na hindi naka-attend sila kasi baka walang grace. Because it takes grace for us to hear the revelation. It takes grace. Everything in our life is by grace. Ano nangyayari, ina-allow is by grace. Kaya kung wala yung tao, walang grace dyan para makapunta. Kaya wag po tayo, siya yung pinakapunta, wag nyo nang panghinayangan. Ikaw nga nandito, ikaw ang makinig. Okay? Kaya nga, I'm the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh, the Son of Man, and drink his blood, you have no life in you. Eating his flesh, the word, and drinking his blood, his life, give us eternal life. His words are spirit and life. Kaya nga, many of his disciples, sabi sa verse 30, this is hard saying. Who can understand it? From that time, sa verse 66, many of his disciples went back and walked with him no more.
tumalikod. Kung si Jesus Christ nga, iniwan ng disipulo, tayo pa kaya? Mga kapatid, huwag tayo maging bitter. Hindi naman tayo si Jesus Christ. Okay? Okay lang yun. So, nakita mo, anong sabi niya sa disciples niya? Iniwan na siya. The disciples left him. Hindi sinabing unbelievers, hindi sinabing newly converted disciples. May element na nag-follow yan. So, ibig sabihin, in our life, marami na tayong karelasyon sa church. One day, iiwan tayo. Let them. Let them. Kaya nga, kinonfront niya yung 12 eh. Kayo, iiwan din ba kayo? Aalis din kayo? Ano sabi ni Peter? But Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ibig sabihin, kahit ang hirap ng hinihingi ni Lord sa atin, Peter considered it the word of life. Imagine this chapter begins with great multitude and ends with 11 people. Imagine mga kapatid, ko si Jesus Christ nga, multitude nag-umpisa eh. At the end ng 6, 11 na lang sila. Kasama pa niya yung Judas. Pero, hindi na counted yun. Ibig sabihin, huwag niyong expect na madami, especially in the last days. I tell you, huwag kayong mag-expect na maraming tao magiging loyal sa inyo. Unless you sugarcoat the gospel, mas madaling magpadami. Marami pa akong churches na encounter. Ang dami pang members, pero walang life. They're dead. But if you have life, don't expect people to be loyal to you. Just be faithful to the Lord and let the people come to you by God's grace. Alam mo mga kapatid, okay, ako like ko sinasabi, Lord, I pray, alisin mo yung mayayabang. After a year, may inalis. Sabi ko, ay mayabang pala yun. Hindi ko alam yun ah. Alam mo, minsan kasi sabi ko, Lord, ba't siya umalis? Sabi niya, sabi mo, paalisin yung mayabang. Ah, mayabang pala siya. Hindi ko alam. Ini-expose eh. Akala niyo ba pag pinag-pray niyo, Lord, alisin mo yung mayabang, bukas mag-aalisan lahat yan. Eh pag pinaalis lahat yan, eh di wala ka na rin member. Pagtitira naman ng konti, parang kiskising ka. Mga kapatid, God will expose people in time. And you will learn. May tinuturo si Lord sa atin pag nakaka-encounter tayo kanya. Don't miss the lesson, but don't be bitter. I will embrace the lesson without being bitter. Because it is my benefit. Ako to magbe-benefit. Ngayon, kung sila bitter, hindi ko nasagot yun. Alam mo yung mga umalis, alam mo, sabi ko, Lord, hanggang ngayon, ako yung topic nila. 2 years na. So, imagine, sabi ko, sikat talaga ako. Ang dami nilang problema. Ako, hindi na problema pala nila ako. Kaya ako nakalimutan ko na nga eh. Ganun si Lord eh. Alam mo, pag pinag-uusapan ka, huwag kang maging bitter. Sabihin mo, wow, sikat pala ako. I am in my celebrity level. Dati ako rin, iyak-iyak eh. Ngayon sabi ko, sikat pala ako. Salamat, ginagawa niyo ako sikat. Kasi perspective lang yan eh. Diba? Kaya nga, but remember, God has always accomplished His purpose with a chosen few. Si Lord hindi siya nag-accomplish with a multitude, with a chosen few. Chosen few lang yan. Kaya huwag kayong mag-isip ng madamihan. Real message invites us to come and die. Not many are attracted to that message. That is not surprising because Jesus said that only few will find the way of life. Sa chapter 7, nakita natin dyan yung brothers niya. Kahit yung brothers nga niya, hindi naniwala. Kasi si Jesus Christ ang topic, okay? Yung kanyang delay is the instruction of the Father. Kaya nga, minsan may mga times na gustong-gusto na natin magdesisyon o kumilos. Pero hintayin po natin ang timing ng Diyos. Sa mga taong gustong umalis, okay, sa mga churches nyo, okay,
Si Lord, when God put me in a church, makita mo talaga, inapi-api ko doon. Sabi ko, tapos napunta na naman ako sa another church. That time, na-ordain na ako. Pero ang problema, yung leaders, hindi ko talaga gusto. Kasi nagsisinungaling, lahat. Parang nung nagkinasal nila yung ibang members ko, kasi that time wala pa akong license, sabi niya, doktorin mo yung address. Di sabi ko, paano ko daw doktor? Magsisinungaling ako. Sabi ko, I cannot do that. So sabi ko kay Lord, Lord, aalis na ako. Ano sabi ni Lord? Don't make your own exodus. So nagtiyaga ako. Naghintay ako. Kasi kung aalis tayo, at dahil nakikita natin lahat ng imperfection, mga kapatid, walang perfect church, walang perfect leaders. Kaya like ko sinasabi, kung gusto mo ng perfect, magpakuha ka kay Lord. Kasi sa taas, perfecto na lahat ng tao. You know what? Sabi niya, don't make your own exodus. Because may ina-accomplish ako sa iyo. At may ina-accomplish ako sa kanila. Then once na-accomplish niya, siya mismo si Lord, now leave. When I was about to leave, kinurse ako nung leader. Kinurse niya ako, you will not prosper, you will not. Alam mo ba sa kaka-curse niya sa akin? Nag-boomerang back sa kanya. Nagkasakit niya, ministry niya, nagsara. Ako na ngayon pa. Mga kapatid, when people curse you, shut up. Don't curse back. Because we will give an account of every idle words. Kaya, ingat tayo sa salita natin dahil babalik sa atin yan. Kaya, ang ginagawa ko pag ako galit o masama loob ko, I keep quiet. Sabi ko, Lord, masama loob ko, pero deal with my heart. Alam mo, like ko sinasabi, kasi hindi yung, kasi sabi ko, Lord, ako to. Kasi kung tama ang puso ko, I can easily let go. Ngayon, nasasaktan ako. Human factor yan. Nasasaktan tayo. Pero, wag natin isisi sa tao. God is dealing with the heart. When after dealing with my heart, God healed me. Remember, the word of God is a double-edged sword. Bakit double-edged? One to circumcise, the other is to heal. God wounds, God heals. He allows people to hurt you because He wants to deal with something is wrong in our heart. But when you allow God to deal with that, God will heal us also. You cannot get your healing if you remain hardened in your heart. Talo ka. Kaya, mga kapatid, let God deal with what needs to be dealt in our heart. Ikabubuti natin, ikalalaya natin. Because God is in the business of circumcising our heart. And God can use anybody, anything in our life to set us free. Masarap malaya kaysa nakargapos. Talo tayo, mga kapatid. Kaya nga, the key to knowing right doctrine is to do the will of God. In actuality, false doctrines come from God. Alam mo bang false doctrine comes from God? He sends them to those who do not walk in His ways. It is God who gives error to His church. When God gives error to a person or a church, you will notice that they all speak about is that error. That is because God is consuming their life and time with it. The judgment of God in a person or in a church is He will send delusion. He will send false doctrine. We must never major on one truth. We must be balanced and speak the whole counsel of God. We receive correct doctrine when we are obeying the Lord in our lives and submitting to His will. Yun po ang nag-protect sa akin. Alam niyo po ba na convert ako sa oneness? Oneness ang inumpisahan ko. Simply because yun po yung masipag mag-visit sa kondo. Nung maliliit pa yung mga anak ko, pumupunta yun sa kondo sa kapitbahay namin. Kinakatok talaga ako. Napaka-persistent. So ako naman, sige, welcome ko. Hanggang na-convince nila ako, nakapag-church ako, galing ako, oneness. Pero hinugot ako ni Lord sa oneness. Bakit? Kasi may heart ako sa Kanya. God can use even Iglesia ni Cristo, kahit sinong religion. Pero pag tama ang puso mo, hugutin ka niya. Pero makita mo, bakit ako lang ang hinugot? Kasi lahat sila komportable sa mali.
komportable sa fellowship. Ako hindi. Naghahanap talaga ako kay Lord. When your heart is longing for God, God will uproot you. Then napunta naman ako sa Trinitarian, kung ano ng mga doctrine, once saved, always, lahat, nataanan ko yan. And then sabi ko, bakit parang hindi pa rin ako satisfied? Kasi mali. Until finally, I have an encounter with Him, and God, nag-one-on-one kami. Sabi ko, ito pala. God can teach you. Sabi nga niya, the anointing is to teach us. Andyan yung anointing sa inyo. Magpaturo kayo. Kaya lang, pag nagpaturo kayo, i-apply. Hindi pwedeng, ang dami mong alam, hanggang dito lang, wala rito. Kailangan isa sa puso mo yun. Dapat hindi dahil gusto mo lang marami kang alam kasi gusto mo mas lumaki si Kristo sa buhay. Kaya nga, discipleship is not gaining knowledge, is gaining Christ. Na Lord, lumaki ka sa buhay ko, pagiging Diyos mo. Kailangan ganun po yung design. Alam mo, God looks at the heart. He meets us according to the condition of our heart. Kaya pag nakikita mo, bakit iba-iba ang degree natin? Kasi depende sa desire natin kay God. Kung ang desire mo 1% for God, 1% lang din imimit ka. Pero kung all out ka kay Lord, gusto mo talaga si Lord lang, imimit ka niya, pupunuin ka niya. Pero bago ka niya punuin, i-empty ka niya. Kasi hindi niya pwedeng ipunuin yung puno na. Kung puno ka ng sarili mo, hindi ka niya mag-fill up. Kaya kailangan basagin ka niya. Ginagamit lahat ng paraan ng Diyos para basagin ka so you will empty yourself. And when you're empty, God can fill you up. Kaya kita mo, pag puno ka, may marinig kang preaching, tama naman, bakit walang impact? Marami ako naririnig na ang gagaling magturo, pero bakit empty words? Number 1, it's head knowledge. Number 2, it's not true to their life. Number 3, it's all pretense. Kaya mga kapatid, tingnan mo kung ano yung puso mo at kung anong kondisyon mo ngayon spiritually. Because it has been because of your heart. Amen po ba? Kasi, therefore, we can see the awesome importance of laying down our will to do His will. If we harden our hearts to do our own will, we will be swept away with some false doctrine. We must not desire to promote ourselves or our ministry, seeking our own glory and fame. True servants of the Lord are those who point everyone to Christ like John the Baptist did. Not worrying about their own reputation or popularity, we must decrease and lift Christ up instead of seeking our glory. Jesus was unpopular because He spoke against pride, hypocrisy, love of money, immorality, impure thoughts, greed. The world will hate who preaches against these things. Do not judge according to appearance, but judge with the righteous judgment. We see a beautiful story of a woman caught in adultery. I don't condemn you, don't sin again. In these 2 sentences, we have the full gospel, justification and sanctification. Kita niyo? So, you shall know the truth, and the truth shall set you free. If what you receive is the truth, it will set you free. The context here is about being free from sin. We must belong to a church where the Word of God is setting people free from sin. That is the way to test the truth, not just by checking His doctrinal statement. Kaya, kailangan tayo po, ang church natin, ang members natin nakakalaya sa kasalanan, sa mga kasinungalingan ng kaaway. We must have the anointing and the revelation because the only way the people will be set free. So chapter 9, I must work the work of Him who sent me. While it is day, the night is coming when no one can work. Darating po ang time, ministry will stop because we will be persecuted. Nakita nyo na may nangyari sa shuttle, di ba? Na-persecute yung mga group of Christians. Sila pa yung binibintang. Sa China, lumalala po ang persecution. Kahit sa States, UK, nalalaganap ang Muslim, Islam. Pag Christian ka doon, delikado ka.
Even in Israel. Kala nyo ba, chosen nation? Pag Christian ka, ginugulpi ka to. Christianity will be persecuted. Yung sinabi sa Matthew 24 that Christianity will be persecuted, hindi pa po dumarating ang universal persecution. Pero pag dumating po yan, tapos na po ang Bible study. Wala nang magtuturo kasi tago na tayo. Okay? We cannot be openly. Tayo nga, napaka-bless natin, open pa tayo. Sa ibang bansa, hindi na. This means we must make use of every opportunity while there is an opportunity to preach the gospel and make disciples. Dito po, pinagaling ni Lord yung blind man born blind. By divine appointment, Jesus met a man who was born blind. For he was to be a sign of his spiritual state, not only for the hapless Jews, but also of Adam's nature, fallen grace. Kasi ang tendency ng mga tao to think, pag ang tao is suffering for physical ailment, he has sinned. Kasi tinanong ng mga disciples, sino nagkasala? Yung magulang niya o siya? Minsan kasi, parang si Job, yung friend niya, pinagbibintangan si Job na marami siya kasalanan. Eh mismo si Lord nga nagsabi na, haven't you noticed my servant Job? He fears God and do righteously. So even God called him, commend him righteous. And yet, ang mga friends niya, kaya ka nagkasakit. You see, sickness will always what? Related to sin. Hindi po. It is for His glory. But Christ makes it very clear here that this man was born blind in the purpose of God. Para sa kanyang, kalwalhatian. For God to do a miracle, someone has to bear the sickness. Tama. Paano makakahihimala ang Diyos kung walang bulag, kung walang may sakit? My sickness is one declaration of God's glory. Paano ko nagagawa to? Imagine, we only have 4 weeks a month. I have 4 places in a month. Paano ko nagagawa yun? Hindi ko rin alam. Lalo na finances. Paano ko nagagawa yun? Ilan ang ticket ko? Sabi ko nga, ang ticket ko na binook hanggang August. Para sigurado na August, wala nang kawala. Lahat yun, Iloilo, Bacolod, Coronadal, Pagadian. Tapos humihingi pa yung iba. Sabi ko, saan ko na ito'y sisingit? Wala na. Kaya nga nung nag-asa akin ng conference sa Polomolok, mag-part 2 ako doon, sabi ko, sige mga September, aayusin ko lang. Isang place, ang isa sacrifice ko. Ang dami po humihingi ng discipleship. Wala na po eh. Nagsara ang Jensen. Kasi nanlamig. Dapat kasi Jensen, Coronadal yan eh. Eh nakita niyo naman si Pastora Jem, galing Pagadian. Pag meron tayo dito, nagtatravel siya, nagsasacrifice siya. Alam mo sabi ni Lord, close Jensen, open Pagadian. I will reward her for her passion. Kaya nagpagadian, sinarado. Bakit yung Jensen? Nag-request, Pastora, kailangan namin ng discipleship. Okay. So, magdi-disciple. Nag-book ako ng ticket, nag-book ako ng hotel. Less than 2 weeks, wag na lang natin ituloy. Galing, So, sabi ko, bakit? Wala nang interest yung mga pastor eh. Ganon? Hindi, tuloy ko. Kahit ilan lang yan. Sige, wala ka. Tinuloy ko. Marami rin naman umatid eh. Kaya lang, sabi ni Lord, this is it. Sarado mo. Wala silang interest. Sabi niya, open mo ang pagatian. Andoon ang heart ng mga tao for me. Kaya, inopen ang pagatian kay Luz at Jensen. Kaya marami nagsasabi, bakit hindi daw natuloy yung Jensen? Sabi ko, tanungin mo sila. Bakit ako? Ay, ako sumusunod lang ako. Kung ayaw nila kay Lord, ba't ko isusubo? Tama. Kaya nga sabi ko, hanggat gusto nyo, babalik ako. Kung ayaw nyo na, salamat. Hindi namimilit ang Diyos. Hindi namimilit. Mga kapatid, hindi niya pipilit ang sarili niya. Kaya nga mga kapatid, makita mo, sabi niya, ituloy na lang yung youth. Sige, ituloy ko. So, nung that day, yung youth conference, sabi niya, walang venue. Sabi ko, anong gagawin natin? Sabi niya, hanap. Sige. Sabi niya, Pastora, meron, 10,000 a day. Sabi ko, sige na.
10,000 a day. Magkano food? Itong budget. Punta ko dun. Walang kape. Sabi ko, bili ka ng kape. Sabi ko, what is wrong? Sabi nila, pinapakita ko lang sa'yo, Grace, ang puso. Huwag kang masyak. Nag okay. Hindi ako sumamalot. Pinuloy namin. Sabi ko, this is it. Goodbye. Ay, nakaka-encounter ako ng ganyan, mga kapatid. So, paano? Magiging bitter pa ako? Hindi. Life must go on. Diba? So, pupunta ako ng pagatian. Ay, sus! Kulang na lang. Sabi nila, linggo-linggo, nandun ako. Sabi ko, wag naman. Maawa ka naman sa ibang linggo, sa ibang lugar. So, mga kapatid, si Lord, kilos kung saan yung may bisan sa Kanya. Yeah. Eh, pag nawala yung bisan na yan, goodbye din, Coronadal. In Jesus' name. Kaya wag niyo, Jesus name ka pa. Mga kapatid, hindi ako nagdidikta ko sa anak ko, si Lord. Kaya nung nakita ko na sabi ni Lord sa akin, continue with Coronadal because I know the hearts. But you will be shaken. Shake kayo. Para hanggang saan kayo. Okay? So, ano sabi dyan? So, makita mo, it was Sabbath day, pero kanina, during worship, I felt at home here in Coronadal. And thank you for that. Parang sabi ko, parang at home ako rito. Welcome siguro ako, no? Sabi ko, Lord, feel ko, I'm at home. Parang yung feeling ko doon sa, sa Pagadian. So, at home. May mga lugar kasi parang naiirita ako eh. Naiilang ako. Feeling ko na parang ayaw nila sa akin. Pero pinapupunta lang ako ni Lord. Meron ako nararamdaman ko yung heart ng tao. Okay? Okay? So, it was a Sabbath day when Jesus healed the man. Although Jesus could quite easily have avoided this confrontation, he deliberately chose to confront the Jews on this issue because this was the prevailing spirit that opposed him. So, verse 31, may sinabi dito yung blind man na healed. Now we know that God does not hear sinners. But if anyone is a worshiper of God and does His will, He hears him. Okay, I want to expound on this. Sabi sa Psalm 66:18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Okay? Mga kapatid, a lot of times God cannot hear our prayers because sabi niya, if I had cherished sin in my heart, I will not listen. The word of God yan, hindi ako yan. So, ibig sabihin, pag merong kasalanan, mali sa puso, God will not hear your prayers. Now, ano yung kasalanan na yon? Matthew 5:21 to 25. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says to you, fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you're still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may thrown into the prison. Mga kapatid, the first, in the Old Covenant, God never mentioned hell. In the New Covenant, the first time God mentioned about hell is in the matter of anger. In the Old Covenant, when you say you are a murderer, actual murder yun. In the New Covenant, when you're angry with your brother, you are a murderer and it can throw you to hell.
Kaya nga sabi niya, if you regard iniquity in your heart, or cherish, ano yung cherish? Sama ng loob. God will not hear you. And that is the problem among Christianity nga. Ang daming masasamaan loob because of offense, of frustration, betrayal. Mga kapatid, it has been written in the Bible that we will experience them. Pero ang warning ni Lord, if you cherish sin in your heart, sabi dito, you shall not murder. I tell you, anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Kaya nga, sabi dyan, therefore, if you have an offering, iwan mo muna yung offering mo. Magpatawad ka muna. Bago ko tanggapin yung offering mo at bago kita pakinggan ulit. That's a warning. Leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled. Okay. What if the brothers and sisters do not want to be reconciled? It's not your problem. At least from your heart, Lord, malinis na puso ko. Minsan, it's not a one-time, big time. Lord, nahirapan pa ako, nasaktan ako. But every time nararamdaman mo yung pain, isurrender mo lang, forgive me, Lord, meron pa. Forgive me, Lord, meron pa. Darating isang araw, wala na. Paano mo alam? Dahil pag naalala mo yung ginawa, wala nang break. Wala nang issue. Kasi minsan may kakilala ko, para bang every time yung dalawang tao na yung nag-uusap, na-stir up siya, may issue pa sa heart niya. Ibig sabihin, nababother ka pa. Alam mo ako, minsan pinag-uusapan ako, it does not bother me. Why? Wala akong issue sa heart ko eh. Pag ikaw, meron kang issue sa heart mo, every move, every words matter to you. Ibig sabihin, hindi ka pa fully released. Magpa-release ka kay Lord. How? Be honest. You're hurting, you're offended. Lord, I'm hurting, I'm offended, but I surrender that to you. Ayoko niyan, kasi baka yan ang padala sa akin sa hell. Kasi sabi sa Matthew 6:15, if you do not forgive your brother, your Father will not forgive you. Kaya pag ako nasasaktan, Lord, ayoko mapunta ng hell. Ang haba ng panahon, nagsuffer ako for the gospel, and yet dahil hindi lang ako nagpatawad, pupunta ako ng hell. No way. No way. I will lose my salvation simply because I cannot forgive. Tapos ilang years ka nagsuffer for Christ. Dahil isang offense, di ka magpatawad. Mga kapatid, Word of God yan. Kaya nga sabi ko, Lord, kaya nga sabi nung blind man, I know that God does not listen to sinners. Kaya nung Psalm 66, I will not hear your prayers if you regard or cherish sin in your heart. I mean, cherish. Inaalagaan. Cherish, di ba, binibigyan ng value? Kawawa naman ako. Nasaktan ako. Mga kapatid, lahat tayo nasaktan. Mas matindi nga ang mga pain ko eh. Imagine, namatay ang anak ko, humihingi ako, nang namatay ako, ano mo sabi ng mga pastor na kumakalaban sa akin? Yeah, nakakarma si pastora. How do I handle that? I kept quiet. I brought it before God. Grieving ka, namatayan ka, tapos gaganunin ka. Hindi bali sana kung unbelievers, mga kamag-anak ko na unbelievers. Hindi. Mga pastor, mga bishop. Nung sabi sa akin yan, nakarma yan kasi wala talaga sa truth yan, kulto yan, kaya siguro pinarusahan ng Diyos. How do I handle that? In the time of greatest grief. But it did not bother me. Sabi ko, Lord, kung ano man ang dahilan, tatanggapin ko. But the Lord assured me, it's not about judgment grace. I have a purpose. Pero sabi niya, I will deal with these people. The measure they use to judge you, the same measure I will use upon them. Kaya sabi ko, Lord, forgive them, for they do not know what they're doing. You know what? When Christ was crucified on the cross, ano sabi niya? Father, forgive them for what they do not know what they're doing. You know what it means? Hindi nila alam, kinukrucify nila yung anak ng Diyos. So in the same way, grace, when they fight against you, they do not know
they're fighting against me. Kaya yung sabi nilang unforgivable sin, imagine, this is Holy Spirit, this is God, and yet they said this is demon. That is unforgivable sin. So I don't worry about what they say against me because naawa ko sa kanila because these people will go to hell. Kung hindi sila tinahabagan ng Diyos. Mainit. Minsan may kina-counseling ako eh. Sabi ko, put things right. Tapos tatawa-tawa siya. Sabi ko, put things right. Tatawa-tawa talaga siya. Sabi ko lang, mainit sa impyerno. Hindi ka tatawa to. Mga kapatid, hell is real. Just as heaven is real. I pray, consider nyo yung mga issue nyo sa heart. Okay? Then, kaya nga sabi sa Psalm 50:23, He who brings an offering of praise and thanksgiving honors and glorifies me. And he who orders his way aright, who prepares the way that I may show him, to him I will demonstrate the salvation of God. Kung hindi mo kaya, sabi ni Lord, ayusin mo lang. Tutulungan kita. Ayusin mo lang. The reason for the miracle was to reveal the truth to those who before were spiritually deprived of the truth of God's word. On the other hand, the religious rulers have been given the privilege of knowing and studying the scriptures from their youth, had not obeyed the truth. Therefore, in reading the scriptures, they would no longer be able to spiritually discern the truth of God's word. Pag hindi po tayo sumusunod, nawawala po yung discernment natin. So, in chapter 10, the seventh discourse of the Good Shepherd, when he brings out his own sheep, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. This is true in our walk with the Lord. For as we keep our heart open to him, we will be able to hear his voice and follow him to the higher planes of glory and truth that he has for us. I am the door, ibig sabihin, speaks of the only way to salvation. Go in and out to find pasture, meaning you spend time with him and he will feed you with right teaching. Go in and go out, meaning pagkuha mo ng revelation, i-impart mo sa tao. The thief does not come except to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. It's not about money. It's not about material. It's about how much of the reality of Christ is in you. Ibig sabihin, gaano katotoo ang experience nyo sa pagiging Diyos ni Kristo sa inyo. It is abundant life. Lord, totoo ka. Mawala man akong milyon, wala akong pera, pero hanggat totoo ka, nararanasan kita, mas mayaman ako sa pinakamayaman. Kasi alam ko, buhay ang Diyos. You see? Kaya nga, nung March, when I went to, alam ko na, i-share ko na sa inyo yun eh. Nung March and April, went to Iloilo, umalis ako, sabi ko, Lord, ito lang pera ko, 7,000. And, tapos binigay niya sa akin. Nung May, pumunta ako, sabi ko, 5,000 lang pera ko, pero babayaran ko 30,000. Sabi ko, Lord, ito yung ibig sabihin ng faithful ng Diyos eh. Hindi ka titingin sa amount, titingnan mo yung character niya. You know what? Dati kasi, nung March, may nag-deposit sa akin, nung dumating ako sa Iloilo. Sabi ko, ay, salamat Lord, natutugunan na yung pangangailangan. Nung, pagdating ng April, tapos pagdating ng May, sabi ko, matutulog ako. Kasi dati, nung natulog ako pagising ko, may nag-deposit. So sabi ko, same. Natutulog ako pagising ko, may deposit. Pagising ko, wala. Sabi ko, walang nag-deposit. Di sabi ko, Lord, ito lang pera ko. Ang babayaran ko, 30K. So sabi ko, I know you are faithful. Hindi pala sa deposit, sa actual tao mag-abot. God, si Lord hindi niya, hindi siya kumikilos ng pare-parehong pattern para hindi tayo masanay sa pattern. Alam mo, meron po akong supporter na, OFW. Ang bigay niya talaga sa akin monthly. Nung minsan, umalis ako, sabi ko, magde-deposit to. Ito na yung, week ng sweldo niya. Magde-deposit. Hindi nag-deposit. So sabi ko, Lord,
Bakit hindi nag-deposit? Alam mo sabi ni Lord, kasi yung faith mo nasa Kanya. So sabi ko, okay Lord, hindi na sa Kanya, wag na. Sabi ko ganyan. So sabi ko, Lord, sa'yo na naman. When I focus my faith on Him, sabi niya, ay ma, sorry, na-delay yung sweldo ko. Alam mo, sabi ko, kagagawa ko yan. You know, the people get affected because of our, sometimes of our wrong faith. You know, faith is powerful, but ang danger doon, saan mo ina-anchor yung faith mo? Marami sa atin, ina-anchor yung faith kasi alam mo, may sweldo ka. Yun ang faith mo. Kaya ko yan. Kasi may sweldo ko. Kung wala kang sweldo. Minsan, ang pinakamahirap, you anchor your faith on your faith. Alam ko, may faith ako, kaya gagawin. No. Just anchor your faith on the Lord. Ako, I'm taking medicine, but I don't anchor my faith on the medicine because the medicine cannot make me strong. God can make me strong. Mga kapatid, the problem with many times ang faith natin, mali ang object where we anchored our faith. Make sure yung faith mo, kahit may sweldo ka, hindi sa sweldo mo. Na kay Lord pa din. Lord, madelay man, mawala man, sa'yo pa rin ako nakatingin. Amen po ba? Kaya ngayon ang ibig sabihin na totoo kang Diyos. Okay, yan ang abundant life. Kasi a hireling is not bonded to the sheep through love. He has become a shepherd solely for his own personal and financial interest. A hireling is not committed to the sheep. He does not really care about them. His wages are his only concern. Kasi marami pong mga pastors, ang concern lang nila, yung kanila. Magkano ba akin dyan? Ganon. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and have power to take it again. This command I have received from my Father. So mga kapatid, sabi dyan, my sheep hear my voice. I know them, they follow me. If this is reality in our life, you are secured in your salvation. Pero kung hindi nangyayari yan, question your conversion. Kasi yan naman ang gagawin ni Lord. My Father has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Eternal security is dependent if we will walk with Him, follow His voice, hear Him, and He knows us. It is reassuring to know that if we walk uprightly with God, no one will be able to take us out of His hands. Kaya, this is the chapter where Christ raised up as 11 pala yun. Okay, well anyway, we will stop there para 11 to 21 this afternoon and we will discuss more. So we will finish John, then tomorrow Acts, kalahati na Acts. Para next week, next month, I will finish Acts and then second day, Saturday, I will teach on what is a true church because Acts is about the birthing out of the church. So matuturo ko po sa next balik ko, Saturday, what is a true church.